Alas 3 ng madaling araw, nagising ako kasi may naririnig ako ng bagising ko at tinignan ko ang anak ko na si Baby Johan. Siya pala ang umiiyak, kaya nabahala ako. Kaya kinuha ko siya at kinandong-kandong at tinatanong ko kung anong gusto niya. At naalala ko pala, hindi pa pala siya nakapagsalita kasi 1 day old lang siya. Kaya ibinaba ko muna siya at umalis ako kasi kukunin ko yung palagi nagpapatahan kay Johan pag umiiyak. Syempre, ano pa, kundi ang iPad niya. Ito palagi ang ginagamit ni Baby Johan pag iyak siya ng iyak. Binibigyan ko palagi siya ng iPad. At nung kinuha ko na si Baby Johan, umiiyak pa rin siya. Kaya sinabi ko sa kanya, eto papanoodin na kita ng favorite mong Cocomelon. Habang hinahanap ko yung favorite niyang pinapanood, umiiyak pa rin siya ng umiiyak. Kaya hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya nung pinakita ko sa kanya yung Cocomelon, umiiyak pa rin siya. Kaya sa mga oras na to, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi iyak pa rin siya ng iyak. Anong oras na anak at gising ka pa? At dahil hindi nga siya tumitigil sa pag-iyak, alam ko na kung ano magpapatigil sa kanya. Kaya kinuha ko yung dadean niya, yung gatas at yung tubig. Sana tumahan na si Baby Johan pag nabigay ko sa kanya tong gatas kasi grabe talaga, iyak na siya ng iyak. 4:00 na ng imedya pero umiiyak pa rin siya ng umiiyak. Kaya habang nagtitimpla ako ng gatas, napaisip ako, ang hirap. Kaya saludo ako sa mga magulang na nitataguyod nila yung mga anak nila. Sa puntong ito, iyak pa rin ng iyak si Baby Johan kaya nababahala na ako. Kaya binilisan ko talaga yung pagtitimpla ng gatas para mainom na to ni Johan at tumigil na. Pero kahit ganyan si Baby Johan, mahal na mahal ko pa rin yan. Sa puntong ito, kinakabahan na ako kasi baka magising na yung dinosaur at T-Rex namin inaalagaan sa baba. Kaya binilisan ko na talaga yung pagkilos para may bigay ko na kay Baby Johan yung gatas niya at ito na, ibibigay ko na. Kaso iyak pa rin siya ng iyak kaya kinakabahan ako sa punto na to at nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya akong binato ko ni Baby Johan ng gatas niya kaya nagulat talaga ako dito at nalungkot kaya umalis na lang ako. At nalaman ko dito na ayaw pala ni Baby Johan ng gatas kaya inilabas ko na lang siya sa bahay at nagbabaka sakali na tumigil na siya sa pag-iyak at napagdesisyonan ko na parawan na lang siya kaso walang araw. At sa puntong ito, inamin ko na kay Baby Johan na may tinatago akong kapangyarihan. At nung naglagay na ako ng araw at tumatagal na kami, nasasaktan na kami ni Baby Johan. Kaya pinasok ko na si Baby Johan sa bahay kaso umiiyak pa rin siya. Kaya sa puntong ito, hindi ko na alam yung gagawin ko kaya nagwala-wala na ako sa bahay. At bigla naisip ko, bakit hindi ko kaya paglaruin si Johan sa labas? Kaya dali-dali kami tumakbo sa golden tiles namin at bumaba kami sa diamond na hagdan namin. At sa puntong ito, nagising na yung mga dinosaur namin kaya hinayaan ko na lang sila. At nung binitawan ko si Johan, bigla siyang tumakbo at nagulat ako kung saan siya pumunta. Pumunta si Johan sa worth 8 million pesos naming motor at nagulat ako at na-stress. So sobrang stress ko, nabawasan ng 8 billion ang net worth namin. Dahil hindi ako makapaniwala sa mga ginagawa ni Johan. Grabe, 1 day old na bata, kaya magmotor. At sa puntong ito, pinapahanda ko ng 8,000 congrats para sundan si Johan. Johan, anak! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Saan kaya pupunta si Johan? Kaya sa puntong ito, nag-isip ako kung anong gagawin ko. Nagpatanggal na lang ako ng stress kaya umakyat ako sa puno.